Muli mapagpalang umaga sa ating lahat at tayo po lahat muna bago tayo makinig ng salita ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo at umawit po muna tayong lahat. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Patuloy ka natin sinasamba. Hallelujah, Jesus. Buhay ko nooy laging nangangamba. Ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko. Ang lahat niyang pinangarap, ang lahat ay nais mo. Subalit salamat sa banal na Espiritu na sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng unos, sa gitna ng bagyo, mga pagsubok na mabibigat na tila bagay hindi na namin makakaya. Ang aming kalooban, ang aming damdamin ay labis na nasasaktan at patuloy pong nakadarama ng pagdurusa sa bawat unos na ito na dumarating sa buhay ng bawat isa. Subalit mayroong Espiritu ng Diyos na patuloy na nagpapaalala sa amin na ikaw ang Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran. Diyos na tumawag sa amin ay nakahanda ang iyong kamay upang kami ay abutin at tulungan. Salamat na sa gitna ng kaguluhan ng pamilya, ng sanlibutan, ay merong kang kapayapaan na idinudulot sa puso at isipan ng bawat isa. O kaya patuloy lamang na paniriwain mo sa puso ng bawat isa sa amin na kami ay dapat na lubusang magtiwala sa iyo at hindi sa aming kakayahan. Dahil po sa ganang amin lamang ay hindi namin makakaya ang lahat ng ito na aming mga pinagdaraanan. Marami po kami pinagdaraanan, kagipitan sa pinansyal, kaguluhan sa sambahayan, sa iba't ibang pagsubok, sa mga anak, O Lord God. Subalit ikaw ang Diyos na laging nagpapaalala sa amin na ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng ito.
At ikaw ang Diyos na nagsabi sa amin na sa lahat ng aming mga kahilingan ay mas higit pa ang iyong ibibigay. O kaya sa umagang ito, O God, naririto po kami makikinig ng iyong mga salita. Patuloy po namin dalangin na buksan mo ang aming mga puso at kaisipan upang ang mensahe ng salita mo ay maging sariwa lagi sa aming mga puso. Manangan po ito sa aming puso na magdudulot ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo upang sa bawat hakbang na aming gagawin ay makamta namin ang tagumpay na nagmumula lamang sa iyong makapangyarihang kamay. Salamat po na ikaw lamang ang Diyos na laging kumukupo sa aming mga buhay. Dampian mo ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian ang aming mga puso na nagugulumihanan at mayroong katanungan. Sagutin mo kami sa umagang ito, Banal Espiritu. Hayaan mo na sa pamamagitan ng pag-comport ng iyong presensya ay patuloy namin maranasan ang kagaanan na nagmumula sa iyong kapangyarihan. Lord God, maraming salamat po sa iyo. Salamat, Banal Espiritu, sa pagkilos mo sa amin sa umagang ito. Mangyari ang iyong kalooban, O God, at patuloy na maluwalhati ang dakilang pangalan sa buhay ng bawat isa at sa lahat na makakapakinig ng iyong mensahe sa umagang ito. Maraming salamat, Banal Espiritu, na habang kami ay nakikinig ng iyong salita, patuloy kang kikilos sa aming kalagitnaan. Patuloy mong yuyuyungan ng iyong kaluwalhatian, ng iyong presensya ang lahat ng makakapakinig at maging sa loob ng bahay-sambahan nito. Salamat po sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat magpakailangan. Habang kami ay nabubuhay, patuloy ka namin paglilingkuran. Ito po ang aming sa magpanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sa umagang ito, isang verse lang ang pag-uusapan natin. Isang verse lang. At itong verse na to ay magdudulot sa atin ng isang mabigat na mensahe at pangungusap sa buhay ng bawat isa. Mateo chapter 6 verse 24. Tingnan po nga. Ang sabi po sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So, ayun, isang ano lang po yan, isang verses lang po yan na nais kong ihatid sa bawat isa. Sabi gano'n si Jesus, ang ating tema ay huwag kang maglingkod sa dalawang Panginoon. At ang topic po natin ngayon ay piliin mo ang iyong paglilingkuran. Yan. Choose. Piliin mo ang iyong paglilingkuran kung sino. Si Jesus ay nagturo ng mahalagang prinsipyo sa buhay na dapat ikaw ay maglingkod lamang sa isang Panginoon or one Master. Turuan mo ang iyong puso na maglingkod ka lamang sa isa. Kasi tayo yung gagawa nito eh. Katulad ni Joshua. Si Joshua ng mga panahon ay siya na una, di ba? Sa mga Israelita nung lumabas sila sa bansang Egypto. Nung mawala si Moses, si Joshua ang itinalaga ni Yahweh upang maglingkod o manguna kapalit ni Moses. Subalit, likas
ang Israel ay punong-puno ng katigasan ng kanilang mga puso at hindi sumusunod sa utos ng Diyos. At nakikipaglaban sila, nakasama si Josue. Dumating na doon sa suklulan ng buhay ni Josue. Kaya si Josue ay nagtanong. Ang sabi ka na ni Josue, ngayon mamili kayo kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang Diyos ba ng iyong mga ninuno? O ang Diyos-Diyosan ng mga nakatira sa lugar na ito na ating sinako? Subalit ako at ang aking pamilya ay kay Yahweh lamang maglilingkod. So, but for me and my household, we will serve the Lord, ang sabi niya. Kay Yahweh lamang. Pinapili sila ni Josue. Maging si Josue ay namili din. So, ang sabi niya, ako at ang aking sambahayan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Ang ating puso ay susunod lamang sa isang Panginoon dapat. Diba? So, namulat tayo, maraming namulat sa iba-ibang paniniwala. Namulat sa iba-ibang Panginoon at iba-ibang Diyos. Maraming Diyos sila. Subalit, isa lamang ang Diyos. Katulad ni Josue na namili siya. Sabi nga, our hearts obeys only one master at a time. Dapat ang puso natin ay isa lamang ang Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Ito ay in-illustrate po ng Panginoong Jesus, inihayag, ipinaliwanag. Sabi nga ganun. Sabi nga, did Jesus illustrate through an invected statement like a chiasm? Alam niyo yung chiasm, makita ko. Sabi ka ng part-time job. Yung part-time job. Yung alaga yung part-time job, di ba? Yung may trabaho ka na, pero naghahanap ka pa ng iba na ang tawag doon ay part-time job. Para lang ano yung purpose? Dagdag, kita. Yan yung sinasabi. So pagdating sa Panginoon, huwag natin gawin part-time job. Diba? Kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos, maglingkod ka sa Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa. So kaya pinaliwanag dito sa isang verse na ito na dalawa ang Diyos na maaaring paglingkuran ng isang tao. Isang tao lang pero naglilingkod siya sa pamamagitan ng dalawang Panginoon o two master na tinatawag. Naalala ko po noong araw, noong parang, actually nakalimutan ko na itong senaryo na ito eh. Nakalimutan ko na itong senaryo na ito, pero niremind kasi sa akin ng Holy Spirit. Kasi nagtatanong ako ano ang illustration, ano ang pwede kong sample o halimbawa. Dahil nabasa ko ang message ni Chaplain Isaías 4 nung mabasa ko na madaling araw. Dahil sobrang pagod ko nga, nakatulog kami ng maaga. So, nung mabasa ko, hindi nagpe-pray ako, nag-pray muna ako, pray. Ano ang message na dapat? So, ito nga ang ibinigay ni Lord. So, bandang illustration. Holy Spirit, ano pwede ko illustrate? Isang mababaw na yung pagkakaunawa kasi nila sa two master ay kakaiba. Naalala ko po noon kasi nung first time, ito mag-anniversary na ang San Pedro. Ito yun yung naging isa sa naging hassle. So hindi naman totally, kumbaga parang naano lang ako na persecute ako sa ganito. Pero itong verse ang ginamit kasi. Kaya parang nanariwa siya. Pero alam niyo, nakalimutan ko na to. So, ilang years na nakalimutan ko na. Nariman lang ng Holy Spirit sa akin kanina. Sabi nung isang nagmamagaling na babae sa akin. Dahil ano raw siya di ba may GMA, may San Pedro, nag-open ang San Pedro. Bigla akong pinagsalitaan nung time na nagpapa
ng Panginoon. Siguro iniisip niya na yung OBCI GMA at OBCI San Pedro ay iba. So yan yung ibig niya sabihin siguro, yung pagkakaunawa. Kasi marunong siya eh. College na siya eh. So, kaya yung utak niya, napunta sa talampakan. Kaya magaling siya, diba? Ang galing-galing niya. So sabi ko, nag-isip ako si Lord at hindi ako magsalita. Hindi, pero inilagay ko sa kamay ng Diyos. Kasi ang ibig sabihin kasi na huwag kang maglikod sa dalawang Panginoon, ay mabigat kasi yun. Kung ang San Pedro ay OBCI pa rin, hindi pangalawa yun. Yun pa rin. Kumbaga, nag-spread lang siya, nagdalawa lang siya. Masasabi mo yun, kung pwede yun, kung ang San Pedro ay ibang church. O like example, ako nandito ako sa OBCI, tapos napunta ako sa ibang church. Dalawang company na pinaghahati ko. Like example, ngayon, nandoon ako sa ibang church, tapos mamayang hapon, nandito ako sa office. Ay, yun po pwede yun. Pwede natin ihalin tulad yun. Na huwag kang maglingkod sa dalawang Panginoon, mamili ka. So, pwede yun sa mababaw na paliwanag. Yun, papasok talaga yun. Kasi, saan mo dadalhin ang mga inakay mo? Saan mo dadalhin ang tupang inaakay mo? Sa church ba na yun o dito sa OBCI? Diba? Kaya mamimili ka. So kung ang puso mo ay nandito, dito ka gagamitin ng Diyos, dito ka mag-serve, kasi dito ka ginamit ng Diyos, manatili ka dito. Pero kung doon ka maglilingkod, doon ka, go ahead doon. Kaya yun lang ang sinasabi ko. Kung ang isang tao na aakayin ninyo ay Christian na at meron ng church, please lang, huwag na. Christian na yun, may sarili ng church. Okay lang kung kagaya kay kapatid na ang church na ay nasa probinsya. Wala, pumunta pa ng probinsya yan, di ba? So, dito siya. Kaya dito yung church. Ako dito. Yes, oo. So, yun. Pero kung isang lugar, hindi dapat. Isang bayan, hindi dapat. Kasi ilagay natin sa tamang daan ang paglilingkod natin sa Diyos. Nakuha natin. Dinalaga ng Diyos dito, so dumito ka. Mas marami kang dapat gawin. Kaya ka dinala ng Diyos dito dahil meron kang gagampanan para sa gawain ng Diyos nito. Nakuha mo? Nakuha po natin. Kaya yun, so medyo naiba yung kanyang pananaw doon sa salitang yun. Kasi sabi ko sa Lord, kailan kaya niya mauunawaan itong tama? Kung kanyang utak ay napunta sa talampakan. So, di ba? Kaya, salamat sa Lord ngayon, 3 taon na San Pedro. Diba? Glory to God. At ibang klase po ang gagawin ng Diyos sa ating anniversary ngayon sa San Pedro, na ang namumuno sa San Pedro ay pinagwikaan ng ganon, pinarsecute ng ganon. Diba? Kaya, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan yan. So, dalawa ang master na binanggit ni Jesus dito. Una, ang sabi ganon, ang unang master mo, love and devoted ka. Mahal mo at tapat ka sa Kanya, sa unang master mo. Yung pangalawang master mo, ay hindi ka maglilingkod. You cannot serve and devoted Him. Hindi ka maglilingkod ng tapat at hindi ka magiging tapat sa Kanya. Hindi mo siya mamahalin ng kagaya ng pagmamahal mo sa isang Panginoon. Diba? Kaya dalawa, so ano yung tinutukoy na Panginoon dito? Tingnan natin mabuti Jesus names the two masters. Si Jesus ay nagbanggit ng dalawang Panginoon. Ano yung two? Sabi, you cannot serve two master. Only one master can
siyang magbibigay ng impluwensya at kukontrol sa buhay mo. Kaya dito tayo tingnan natin mabuti. Sino ang kumokontrol sa puso mo? Sino ang nagmamanipula? Sino ang nagbibigay ng impluwensya sa buhay mo? Kaya dapat iisa lang. Only one master can be the controlling influence of your life. Tanging isang Panginoon lang ang siya kukontrol at magbibigay ng impluwensya sa iyong buhay. Sabi niya, this is the principles that show vital it is to have an eyes that can see the light of the truth. Nakuha nyo? Ito ay prinsipyo na nagpapakita ng kahalagahan na makita ng iyong mga mata ang liwanag ng katotohanan. Kasi sa totoo lang, bulag pa rin tayo eh. Tingnan natin. Sa 22, verse 22 and 23. Ang sabi rito sa verse 22 and verse 23 ng Mateo chapter 6. Kasi ang sabi niya, ito ay prinsipyo na nagpapakita ng kahalagahan na makita ng iyong mga mata ang liwanag ng katotohanan. Ang sabi rito sa Mateo chapter 6 verse 22 to 23, ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya kung malinaw ang iyong mata, malinaw ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, mandirimlan ang buong mong katawan. Kaya kung ang liwanag na nasa iyo'y ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Kaya hindi ka makakaunawa, hindi mo maiintindihan yung mga spiritual na buhay. Kaya hindi masama na manalangin ka, lalo pa doon sa atin, sa mga lingkod ng Diyos, na manalangin ka, na Lord, buksan mo ang aking spiritual eyes. Open my spiritual eyes, Lord. Yun, alam niyo po ba kung bakit katulad nawa ng isang bulag na si Bartimeo? So, akala ba natin physically bulag siya? Hindi siya totally physically bulag. Kasi kung titingnan mo ang sabi ng Biblia, nung time na sinabi ni Jesus sa mga alagad, tawagin mo siya, ay pinuntahan siya ng mga alagad at ang sabi ng isang alagad, tawag ka ng guro. Diba? So, anong sabi? Anong sinabi ng Biblia? Winaksin niya ang kanyang balabal at pagkawaksin ng kanyang balabal, iniwan niya yon, basta na lang niya tinapon ang ganon at palugsong tumayo at tumakbo. See? Makakatakbo ba ang isang bulag? Diba hindi? Makakatalon ba ang isang bulag? Hindi. Physically, hindi siya bulag. Spiritually blind ang tawag sa kanya. Maraming mga Kristiyanong bulag sa katotohanan. Hindi nila makita magpahanggang sa ngayon. Diba? Kasi ang aral na itinuturo ay hindi talaga aral na mula sa Diyos. Do not serve two masters. Serve only one. Isa lang. Kaya nung sabi ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Kaya nga, di ba? Tayong mga Kristiyano, lalo pa sa mga manggagawa, sa mga lingkod ng Diyos. Although ang discerning spirit ay hindi para sa lahat dyan. Meron lang natatangi ang Espiritu ng Diyos na pinagkakalooban yan. Hindi yan basta-basta. Kasi gift of the Holy Spirit ang discernment spirit. Discernment meaning to say hindi yan pinag-aaralan na, hindi yan psychology. Magpamaster ka ng psychology at
eye to eye kayo, no. Kasi ang pagbabasihan, tatanungin pa rin ng doktor sa pananalita mo. Pero, ang gift of discerning spirit, spiritual yan. Yes, amen. I-open yung inyong spiritual eyes. Makikita. For example, wala naman sa akin nagkukwento, di ba? Example natin. Wala sa akin nagkukwento. Pero nung makita ko itong kapatid, alam ko may sakit siya. Nakita ko sa mata niya eh. Bakit nakita ko? Ang Espiritu ng Diyos kasi ang nagsabi sa akin, sa puso ko na may goiter siya. So, hindi psychology yan. Yes. Yan ay pagbubukas ng Diyos sa pamamagitan ng spiritual na paningin. At sa mga ordinaryong miyembro ng isang iglesia, at sa mga ordinaryong Kristiyano, pag sinabing ikaw ay dapat ipag-pray mo na mabuksan ng Diyos ang iyong mga mata sa katotohanan, merong katotohanan na hindi mo lang nakikita. Isa sa mga pagsubok, dumarating sa'yo, nagtatanong ka sa Lord, di ba? Ang bigat-bigat, nasasaktan ka na, umiiyak ka sa Panginoon. Oh, bubuksan yun yung way ni Lord na mabuksan ka sa katotohanan. At pag nabuksan na yung puso mo, yung isipan mo yan, pagdating ng dulo, saka mo makikita na kaya pala pinaramdam sa akin ng Panginoon itong sakit na nararamdaman ko dahil ito pala isang bahagi o isang uri ng pangungusap niya para sa buhay ko. Diba? Bakit may nararamdaman tayong sakit? Minsan nahihirapan tayo. Yung karakter natin ang binabago ng Diyos, yung puso natin. Kaya bakit tayo nagiging bulag? Ito kasi yan eh. Tayo yung Kristiyano. Tayo yung nakakaalam sa Biblia. Pero, yung pamilya natin, hindi yan nakakapagbasa ng Biblia. Hindi yan alam ang katotohanan. Hindi yan alam kung ano yung sinasabi ng Biblia. O ngayon ikaw, gagawa ng paraan ng Diablo para gamitin siya para sa'yo. Pinahihintulutan naman ng Diyos yan. So, anong gagawin mo ngayon? Di ba nasasaktan ka? Di ba? Kasi hindi mo pa makita yung katotohanan na dapat lawakan mo ang pangunawa mo at dapat yung karakter mo ay, yung pag-uugali mo ay dapat na unti-unti mong ipabago sa Diyos. Alam yun, pagtitiis, di ba? Kahinahunan, lawak ng pangunawa, yun. Yung nais, yan yung pasensya, yun yung nais na Espiritu ng Diyos na ilagay sa puso. So open, buksan ang ating paningin sa katotohanan at saka sa tama. Kaya ang sabi ng ganon, katulad ni Bartimeo, anong sagot ni Bartimeo nung tinanong ni Jesus? What can I do for you? I want to say in your way. Nais kong makita ang iyong daan. See? Kaya, sabi ganon, yung spiritual blindness, pwede natin ipag-pray sa Lord. At sa pamamagitan ng pagbukas na yun, makikita ng Diyos siya. Makikita natin kung ano yung totoo. Kaya nga, sabi nga, di ba, sa John, you shall know the truth, and the truth shall set us free. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Pero maraming kinukot yung verse na to, pero hindi makita sa buhay nila. See? Kaya kailangan po. So, dalawang Panginoon ang binabanggit dito. Ni Jesus, ano yung unang Panginoon? Na master dito sa mundo. Master dito sa sanlibutan. Na pinagpapalit natin ang gawain ng Diyos para lang dito talaga. At lagi natin sinasabi ay busy ako. Well, sabi niya, di ba? Binasa natin sa verse 24, walang makakapaglingkod ng sabay sa
Diyos at kayamanan. See? Dalawa siya, di ba? Diyos at kayamanan. Ganun pa man, unahin po natin yung kayamanan. Anong meron sa kayamanan? Ang tao ay nagnanasa at tapat sa mga hinihingi ng pagnanasa ng kayamanan. Diba? Bakit nga ba hindi nagnanasa ang tao na yumaman? Sapagkat ang katwiran nila, ang mga nakikita nila, ito lang itong paningin, pag mayaman ka, lahat nagagawa mo. Pag mayaman ka, lahat nabibili mo. Diba? Pag mayaman ka, hindi ka nahihirapan mo na maghanap kung saan ka kukuha ng pagbili ng pagkain. Pag mayaman ka, may sarili kang sasakyan, diba? So, yun kasi yung panglabas na paningin at panlabas na pakiramdam. Kaya madalas ang tao, sabing gano'n, nagnanasa. Well, ang sabi ko, ang kayamanan, wealth is a master that is never satisfied. Gawa natin. Ang prinsipyong ito ay maliwanag na sinasabi sa Old Testament. Tingnan natin Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Tingnan natin yung paliwanag ng Old Testament sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Ang kahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang haling sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang, ngunit ito'y walang kabuluhan. Ayan, ang kayamanan ng sanlibutan ito at ang pagnanasa nito ay mawawalang kabuluhan. Kaya, ano ang gusto natin? Mayaman tayo o ordinaryong tao lang tayo na kagaya ngayon? Diba? Kasi hindi naman pinagkukulang tayo ng Diyos Pag may kailangan ka, ibinibigay ng Diyos sa'yo. At mas lalong minamahal po tayo ng Diyos. Sabi ko, kaya kapag ka ang isang tao naghahangad ng kayamanan, napapalayo siya sa Diyos. Kasi nakatuon ang kanyang puso, nakatuon ang kanyang isip sa pansanlibutan, sa kayamanan. Subalit, pag sabi ng ganon, yung mayayaman naman na nagkakamal na ng milyon-milyon, hindi pa rin nakukontento. Diba? Wala pa rin silang nakontentuhan sa buhay nila. Kaya maraming mga illegal transaction, maraming mga pandarambong, ginagamit ang mga mahihirap para lalong magkamal ng salapi at kayamanan. Kasi doon na siya nakatutok Kaya magpasalamat po tayo sa Diyos kapag tayo ay Kristiyano na, sapagkat sapat na sa atin kung anong meron tayo ngayon. Ang mahalaga, kasama natin ang Diyos. Tingnan po natin, hindi sila mapakali. At kapag sila ay mayaman, we will hate God and His command to love and serve other people. Galit siya. Galit sila sa Diyos. At doon sa sinasabing, paglingkuran mo ang Diyos. At sabi niya, mahalin mo ang Diyos at maglingkod ka sa iyong kapwa. Kinabate sa 1 Timothy chapter 6 So 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad ng magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasalak sa paghihirap ng kalooban. See? Meron nga dyan mga Kristyano na alam mo may responsibilidad ka sa Diyos, iniiwan mo at kung saan-saan ka pumupunta. Dahil doon pa rin pumapasok yung, sabi, trust in the
golden heart. And do not lean on your own understanding. Sa Diyos mo ipagkatiwala. At hayaan mo na kung ikaw ay mayaman, gamitin mo ang kayamanan mo para sa gawain ng Diyos. Upang magamit yon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At ang pangalawang Diyos na sinasabi rito, pangalawang master ay ang Diyos. If God is your master, you will love Him and be devoted to Him. Kung ang Diyos ang iyong Panginoon, mamahalin mo siya at tapat ka sa Kanya. Kaya sa gitna ng katapatan mo, anuman ang pagsubok na dumaan sa buhay mo, dahil ikaw ay tapat sa Diyos, mananatili kang maglilingkod sa Diyos. You will seek the reward of pleasing Him. You will like Jesus. Katulad ng Panginoong Jesus. Ang sabi po sa aklat ng Hebrew chapter 12 verse 2, ang sabi niya rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinamumula ng ating pananampalataya at siya ring magpapasakdal nito. Dahil sa kagalagang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakalulok sa kanan ng trono ng Diyos. See? Nakita mo? Nakita po natin? So kung ang Diyos ang master natin, hindi tayo mahihiya. Babaliwalain mo, kahit madapa ka, hindi ka mahihiya. Magpapasalamat ka pa kapag ikaw ay nadapa. So tingnan natin itoon ang sabing ganon. Hindi ka dapat mahiya. Kung i-persecute naman, okay lang yun. Bagaman nasasaktan ka, pero okay lang, tumayo ka pa rin. Ang sabi nga, bagaman ikaw ay nadapa, subalit hindi ka tuluyang nailulumo. Kung ang Diyos ang iyong Panginoon, siya ang dapat na nangunguna sa iyong buhay, hindi ang pag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Di ba? Siya ang dapat na nangunguna. Ang sabi ni Jesus doon sa isang tao na nagtanong sa kanya, na kanino kayo nagbibigay ng buwis? Sabi niya, kumuha siya ng isang denaryo, pahingi, meron ba kayong isang denaryo? Sabi niya. So, nakita yun. Pinakita. Ang sabi sa ni Jesus, sino ang nakasulat sa denaryo ko? Si Caesar. Sabi nung isa, diba? Si Caesar, Panginoon. So, ibinalik niya. Sabi niya, ibigay mo kay Caesar ang para kay Caesar at ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Diba? Kasi ang nangyayari sa atin, yung blessing na nanggagaling sa Diyos na hiningi natin dahil sa sobra nating pagpupursige para lang matustusan ang lahat ng pangangailangan natin. Yung araw, yung oras na para sa Diyos, kinukuha mo pa. Nakuha natin, kinukuha mo pa na dapat yun ay para sa Diyos. Kaya sabi niya, ibigay mo kay Caesar ang para kay Caesar at ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Gawin mo ang trabaho mo para sa pamilya mo, para sa sambahayan mo, at yung responsibilidad mo para sa Diyos, gawin mo para sa Diyos. Kaya doon mo makikita ngayon na talagang ang Diyos nga ang iyong Panginoon, ang master ng buhay mo. Talagang ang Diyos, kasi naka-segregate na yan. Ito ay ipaglilingkod ko sa Diyos. So kaya kahit anong mangyari, para sa Diyos ito. Kaya diba, minsan hindi natin maiwasan sa trabaho na yung araw ng para sa Diyos ay ipinapapasok. Kasi tinitest ka dyan, tinitingnan ka dyan kung talagang susunod ka sa sanlibutan.
sa kamay ng Diyos na Panginoon, nakikita mo ang desire ng puso ko ay ang mapaglingkuran ka. Diba? So, ibigay mo para sa Diyos. Kaya diba nananalangin, noon nananalangin tayo, na yung Sunday ibigay sa iyo at huwag sa trabaho. Bigay naman. Kasi yun yung desire ng puso mo. Bakit iisa ang master mo na pinaglilingkuran? Yun ay ang Diyos. Kaya hindi naman siya nagkukulang eh. Kaya paano natin masasabi yung maisa sa buhay? Yung seek first the kingdom of God. Kung yung para sa pamilya mo, para sa iyo pa rin ang inuuna mo at hindi mo binibigyan ng prioritize ang Diyos. Kaya kung ang Diyos ang master mo, dapat siya yung masusunod sa buhay mo. If God is your master, ibibigay mo ng buo ang iyong pagtitiwala sa Kanya at ang puso mo na may paglilingkod ang siyang magdadala sa kalangitan ng iyong tagumpay. Sige? Pag yan ang iyong master, pag siya ang iyong Panginoon. Philippians chapter 4 verse 11, tingnan po natin. At dito po ako magtatapos. So, dalawa, naintindihan na po natin. You cannot serve two master. Philippians chapter 4 from verse 11 to 13, ang sabi po rito, sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Pakinggan niyo po ito ay sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, di ba, pantay na? Naranasan niya ang lahat ng bagay. Ako naranasan ko rin ang yumaman. Hindi yumaman. Nakaranas ako ng kasaganaan. Nakaranas din ako ng karangyaan. Subalit, nakaranas din ako ng hirap. Nakaranas din ako ng bighati. Ng matinding persecution na halos patayin na ako. Diba? Dinanas ko ang lahat ng yan. Subalit, bakit ako nagtagumpay? At ngayon, ito ako sa harapan ninyo, patuloy na naglilingkod sa Diyos. Sabi ko nga, ang mga pagsubok na dinanas ninyo, wala pa sa kalintingan sa lahat ng mga pagsubok o barira spiritually na aking dinaanan sa mga nagdaang panahon. Subalit nanatili akong tapat sa Diyos. Nanatili ako sa aking pangako sa Panginoon na ako'y maglilingkod sa iyo. Buhay mo man ang magiging kapalit. Mananatili akong maglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya sabi ka na ang lahat ng bagay, hindi natin kayang gawin ito kung wala si Kristo sa ating mga buhay. Kaya natin ito nagagawa at magagawa natin ang lahat ng ito. Mapagtitiisan mo ang lahat ng mga pasakit, mapagtitiisan mo ang lahat ng mga kahirapan na yan. At sa tamang panahon, mararanasan mo ang kasaganaan at ang tagumpay kung iisang Diyos lang ang tunay na iyong paglilingkuran at pag-aalayan mo ng iyong buhay. Lahat tayo ay tumayo. Uli po natin awitin yung ating inawit. Awitin po natin ang mayroong paglalambing sa Diyos sa ating puso sapagkat siya lamang. Ang awit na ito ay isa itong
sa Diyos ng laman ng ating mga puso. Na tanging siya lang ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan ng ating mga buhay. Kaya patuloy po natin buksan ang ating mga puso. Umawit po tayo ng buo. Ibigay natin ng buo sa Diyos. Na katulad ng tayo ay nananalangin. Ito ay isang bahagi ng ating paglalambing sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Dakila ka, O God. Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Awit po tayo. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan mo'y mamalinintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sa gitna ng unos, kung ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan mo'y mamalinintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sa aking buhay. Salamat po, God, sa patuloy na kapayapaan na idinudulot at pinagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa. Ama, ang bawat pamilya ay natatanaw mo. Ilang pamilya ang narito, O God? Iba't ibang pagsubok. Merong may mga sakit at karamdaman, merong mga kaguluhan, merong mga nagugulumihanan, merong nag-aalinlangan, subalit ang lahat ng ito ay tanging ang kapangyarihan mo lamang ang siyang magiging katapat at papawi ng lahat ng ito. May mga nasasaktan ng kanilang kalooban, merong mga nagdaramdam, subalit ang lahat ng ito ay tanging dampi lamang ng iyong kaluwalhatian ang siyang kailangan ng bawat isa upang ang lahat ng ito ay mapawi. Ang lahat ng mga karamdaman ay patuloy mong idaloy ang kagalingan. Ang lahat ng kaguluhan, idaloy mo ang kapayapaan. Ang lahat ng sakit at hinagpis, idaloy mo, O Diyos, ang kagalingan. At hayaan mo lamang na ang dampi ng iyong kaluwalhatian sa kanilang mga buhay ay manatili po, O Diyos. Maranasan nila ang kapayapaang nagmumula sa iyo. At patuloy na mag-aalay po kami ng aming mga buhay at isisigaw namin na iisa ang Diyos. Iisa ang aming Master na aming pinaglilingkuran. Ikaw yun, Yahweh. Ikaw yun, Diyos, na nakila ang Master namin. Ikaw, Panginoong Jesus, na nag-alay ng iyong buhay para sa amin.
At ikaw lamang ang aming paglilingkuran na habang kami ay nabubuhay. Kaya, O Diyos, ihanda mo po ang buhay ng bawat isa sa amin na habang binibigyan mo kami ng lakas, habang binibigyan mo kami ng pagkakataon sa sanlibutan ito, ay gagamitin mo ang pagkakataong ito upang ang aming mga buhay ay patuloy na maglingkod sa iyo. At habang kami ay naglilingkod sa iyo, maparangalan, madakila at mataas ang pangalan mo at patuloy na maluwalhati ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung kaya ang banal, patuloy kami dumadalangin sa iyo sa umagang ito. Hayaan mo lamang na gamitin po namin, O Diyos, ang kapangyarihan mo sa mga oras na ito upang sasalayin at wasakin ang gawa ng dyablo sa buhay ng iyong mga anak. Espiritu ng sakit at karamdaman, espiritu ng lagnat o anong pamang uri ng sakit at karamdaman na naririyan sa iyong mga anak sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus ay idaloy mo po ang kagalingan na aming Ama at patuloy na ikaw ang siyang kumilos at gumawa ng himala sa kanyang buhay. Maging ang kapatid namin na wala rito, Lord God, na nagdaranas ng sakit ng kanyang balakang. We declare healing right now. We declare your miracle right now, Lord God, in the name of Jesus. Pagalingin mo po siya sa pangalan ni Jesus, maging ang batang ito na nilalagnat. Payapain mo at alisin mo ang lagnat sa kanyang katawan sa oras na ito. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, be healed right now in Jesus' name. At ano pa mang uri ng sakit at karamdaman na naririto, sa pangalan ni Jesus ay dinideklara po namin ang kagalingan ng himala mo na nagmumula sa iyo in Jesus' name. At Lord God, ang pusong nasasaktan ay patuloy mong paghilumin, baguhin mo. Ilapat mo ang gamot ng pagmamahal at gamot ng pangunawa upang maintindihan at maunawaan ng aming nasasaktang puso kung ano ang iyong kalooban sa aming mga buhay at bakit namin ito nararanasan. Patuloy lamang na magningning ka sa buhay ng bawat isa. Ano man yung sakit na yan na kanyang nararamdaman ay pawiin mo. Hayaan mo po, Diyos, na palitan mo ito ng kagalakan at kagaanan ng kanyang puso at kaisipan. At patuloy na pagmamahal ang idaloy mo at manatili sa kanilang mga buhay. Kung sila man, O Lord God, ay nangangailangan ng financial, alisin mo ang espiritu ng kagipitan in the name of Jesus. Alisin mo ang espiritu ng kahirapan sa pangalan ni Jesus. Alisin mo ang espiritu ng humahadlang sa biyaya at pagpapala na idadaloy mo para sa kanila. In Jesus' name. At patuloy niyo pong buksan ang durong awa ng langit at idaloy mo ang pinansyal na pagpapala sa lahat ng nangangailangan ng syari upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa kanilang sambahayan, sa kanilang sarili. At hayaan mo po, O Diyos, na kung sino man ay may mga pagkakautang, palayain mo sila sa pagkakautang na ito in the name of Jesus, sapagkat ikaw lamang ang aming Master. Maaaring ang pagkakautang namin ito ay ginagamit ng dyablo upang siya ay aming paglingkuran. Subalit mas malakas ka, Panginoong Jesus, mas makapangyarihan ka. Kaya po, proteksyonan mo ang bawat isa sa amin na ang aming mga kaisipan, ang aming mga mata, ang aming mga puso ay tuon lamang namin sa iyo na ikaw ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ikaw ang Diyos na may likha sa lahat ng pangangailangan namin dito sa sanlibutan, na bago mo pa kami nilikha, ang lahat ng aming kailangan ay nariyan na, at ang kailangan mo lamang ay
oras at panahon upang patuloy na maagpadama mo sa iyong mga anak, sa iyong mga lingkod na sa gitna ng unos na kanilang nararanasan. Merong iisang Diyos at iisang Panginoon. Yun ay ikaw na si Yahweh ang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. You are my master, our master, God. Na ikaw lamang ang aming sasambahin at paglilingkuran habang kami ay nabubuhay dito sa sanlibutan ito. Salamat, Panginoong Yesus, sa pag-alay mo ng iyong buhay sa krus. Kaya kami ay naligtas at naririto. Salamat, Banal na Espiritu, sa patuloy na proteksyon mo. Salamat sa kapangyarihan mo. Sa lahat ng katugunan, sa lahat ng aming mga dalangin sa umagang ito ay patuloy niyo pong tinugon. At salamat sa iyong himala. Salamat sa iyong himala. Salamat sa iyong himala. Salamat sa iyong himala. We proclaim, Lord God, we proclaim right now your miracle and wonders, God, sa buhay ng bawat isa sa amin na naririto, na patuloy na sumasamba, naglilingkod, tumatawag sa dakilang mong pangalan. Salamat, Banal na Espiritu, sa patuloy na pagsama mo sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samang dalangin sa mga